Sa nakaraang kabanata ng ating video ay natapos tayo kung saan nagkaroon ng matinding paglalaban laban sa pagitan ng mga dating Senior Immortal Emperor ng ating bida gayong nais nilang nakawin ang mga nakuha niyang talisman ni Supreme Rudaw. Si 8th Brilliance Demon Emperor ay mabilis na inalisa ang sitwasyon nila ngayon at kanyang napagtanto na hindi talaga nila madedaan ang mga patay gutom na hangal sa mga simpleng pakulo lamang. Kaya naman seryoso niyang sinabi sa mga hangal na kung ipipilit nilang makipaglaban gamit ang kani-kanilang buong lakas ay hindi din daw magiging maganda ang kakahinatnan ng dulo nito. Dagdag pa ni 8th Brilliance Demon Emperor na kahit pa may manalo na isa sa kanilang lahat ay malaki pa rin ang tsansa na mamatay ito bago matagpuan ang libingan ni Supreme Rudaw gayong alam naman daw nilang lahat na bago makarating dito ay marami pang pagsubok ang kailangan pagdaanan. Kaya naman sarkastikong tinanong ni 8th Brilliance Demon Emperor ang mga patay gutom na hangal kung sulit ba talaga kung ipagpapatuloy pa nila ang paglalaban-laban. Nang marinig ni Spirit Ground Immortal Emperor ang sinabi ni 8th Brilliance Demon Emperor ay pag-alit niya itong tinanong kung ano ang ibig niyang ipabatid sa kanyang mga sinabi. At ang tanong naman ng hangal ay mabilis namang sinagot ni 8th Brilliance Demon Emperor na simple lamang ang ibig niyang iparating at ito ay sabay-sabay nilang puntahan ang libingan ni Supreme Rudaw at itigil na muna nila pansamantala ang labanan. At pagdating daw nila doon ay bahala na sila kung sino talaga sa kanilang apat ang magkakamit ng succession kaya naman muli niyang tinanong ang mga ito kung samasang-ayon ba sila sa kanyang naisip. Nang marinig ni Spirit Ground Immortal Emperor ang sinabi ni 8th Brilliance Demon Emperor ay tinuwanan lang niya ito at sinabi na ngayon daw ay gusto nilang makipagkampihan sa kanila ay mukhang nahihibang na siya. Hindi pa man nakakatapos magsalita si Spirit Ground Immortal Emperor ay bigla namang sumingit si Bless Immortal Emperor at agad niyan sinang-ayunan ang nais mangyari ni 8th Brilliance Demon Emperor at ipinapangako daw niya na wala munang magiging labanan sa pagitan ng kanilang grupo. Ang naging desisyon ni Bless Immortal Emperor ay ikinagulat naman ni Spirit Ground Immortal Emperor kaya naman akma na sana niya itong kikwestiyonin subalit muli na naman siyang pinigilan ni Bliss Immortal Emperor at kampanteng sinabi na may sapat daw siya na rason kung bakit siya sumang-ayon sa ganitong kasunduan. Bagamat nagdadalawang isip ay wala nang nagawa pa si Spirit Ground Immortal Emperor kundi ang magtiwala at sumang-ayon na lang din sa naging desisyon ni Bliss Immortal Emperor gayong sa isip-isip niya ay baka mas ikakaganda pa ito ng kanilang sitwasyon. Sa kabilang banda naman ay tinanong ni Bliss Immortal Emperor si Qin Yan kung samasang-ayon din ba ito sa iminungkahe ni 8th Brilliance Demon Emperor. Pinag-isipang mabuti ng ating bida ang tanong ng hangal at sa isip-isip niya ay tunay naman na talagang wala silang mapapala kung ipagpapatuloy nila ang kanilang labanan kaya naman minabuti na lamang din niyang sumang-ayon dito. Nang tuluyan ng kumalma ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo ay sinabi ni Bliss Immortal Emperor na bago sila magtungo sa libingan ni Supreme Rudaw ay kailangan muna daw nila ni Spirit Ground Immortal Emperor na kumuha rin ng mga talisman at pag-aralan ang nilalaman ng mga Supreme Boulder gayong ito lamang daw ang susi para makarating sa lugar. Dagdag pa niya na kailangan din daw manatili nila Qin Yan upang sila ay bantayan at kapag nagawa na daw nilang erify ng mga talisman ay ito pa lamang daw ang oras para sila ay magpatuloy. Ngunit pagkatapos magsalita ni Bliss Immortal Emperor ay nag-iwan naman ng mabigat na pagbabante si Spirit Ground Immortal Emperor na kapag sinubukan daw nila Qin Yan na umalis habang ang kanilang kamalayan ay nasa loob ng mga banal na bato ay sisiguraduhin daw niyang pagsisisihan nila ang kanyang susunod na gagawin. Upang tumigil na ang kahangalan ng mga dati niyang Senior Immortal Emperor ay ipinangako ng ating bida na hindi nila ito tatradorin at para na rin mawala ang kanilang mga paghihinala ay muli daw silang papasok ni 8th Brilliance Demon Emperor sa Supreme Boulder upang mang-alap pa ng mga talisman. Hindi na nagsayang pa ng oras sila Bless Immortal Emperor at agad na silang umupo at isinagawa ang pagpasok ng kanilang mga kamalayan sa mga sagradong bato upang mang-alap ng mga talisman. Mabilis na lumipas ang isang linggo at hindi rin nagtagal ay isa-isa na silang lumabas kung saan sa kanilang paglabas ay nakakuha lamang si Bless Immortal Emperor ng dalawang talisman at maging ang kasamahan niyang si Spirit Ground Immortal Emperor. Pinagmasdan niyang mabuti ang hawak-hawak niyang talisman at iniisip niya ngayon na dahil dalawa lamang ang nakuha nila ay ibig sabihin lamang nito ay sila ang may pinakamababang tsansa na makatanggap ng succession kaya naman bahagya siyang nabahala. Ang hangal naman na si 8th Brilliance Demon Emperor ay napahagalpak sa kakatawa nang makita niya na ang dalawang patay gutom na hangal ay mas mababa pa ang nakuha kesa sa kanya.
Dagdag pa niyang pang-osar habang nakahawak sa balikat ng ating bida na dalawang makapangyarihang emperor ay nakakuha lamang daw ng dalawang sagradong talisman gayong imposible namang daw na mas talentado pa siya kesa sa mga ito. Si Spirit Ground Immortal Emperor ay mabilis na nagdilim ang mga mata matapos niyang marinig ang mga pangmamaliit sa kanila ni 8th Brilliance Demon Emperor kaya naman agad na siyang tumayo upang turuan ito ng leksyon. Subalit bago pa man niya magawa ang kanyang pinaplano ay agad naman siyang hinawakan ni Bless Immortal Emperor na naging dahilan para hindi niya magawang masaktan sila 8th Brilliance Demon Emperor. Si Qin Yan naman ay pinagsabihan din ng hangal at pinatahimik ito gayong pag nagkataon daw ay baka masira pa ang kasunduan sa pagitan nilang lahat. Hindi na nagsayang pa ng oras si Bless Immortal Emperor at sinabi niya sa kanilang lahat na i-refine na nila ang mga nakuha nilang talisman at nang mapuntahan na daw nila ang libingan ni Supreme Rudaw. At sa utos ni Bless Immortal Emperor ay agad namang kumilos ang lahat kung saan sabay-sabay nilang inilabas ang kani-kanilang mga sagradong talisman at sinimulang i-refine ang mga ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang mga sandali matapos nilang ma-refine ang kani-kanilang mga talisman ay na-teleport silang apat sa malinaw at napakapayapang lawa. Sa kanilang pagdating ay napanganga na lang si 8th Brilliance Demon Emperor sa lugar na kanilang kinaroroonan ngayon dahil sa sobrang tahimik at ramdam na ramdam talaga niya ang kapayapaan sa lugar na ito. Unang nagsimulang magsalita si 8th Brilliance Demon Emperor at sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na ang lawa sa kanilang harapan ngayon ay ang maalamat na exquisite Jade Supreme Lake na nilikha ng Heaven and Earth. Si Bliss Immortal Emperor naman ay agad na sinang-ayunan ang sinabi ni 8th Brilliance Demon Emperor at sinabi din niya sa kanyang mga kasamahan na ayon sa kwento ng ilang mga Grand Elder na ang exquisite Jade Supreme Lake daw ay sapat na para mapaangat ang isang cultivator sa Heaven Immortal Realm kapag sinubukan nitong ilubog ang kanyang katawan dito habang nagku-cultivate. Dagdag pa ni Bliss Immortal Emperor na ang makapangyarihang lawa din daw ay naglalaman ng higit sa 100 na supremely at ang taglay-taglay daw nitong immortal power ay natitiyak niyang lalampas pa sa kanilang imahinasyon. Sa kabilang banda naman habang ang iilan ay sobrang natutuwa sa mga likas na yaman na kanilang nakikita ngayon ay tahimik lamang ang ating bida sa kadahilanang may kakaiba siyang nararamdaman. Iniisip ni Qin Yan kung bakit nagkakaroon ng matinding reaksyon ang kanyang ownerless heaven pattern nang mas lalo silang mapalapit sa exquisite Jade Supreme Lake at inuutusan siya nitong magtungo sa pinakailalim na parte ng makapangyarihang lawa. Kaya naman tinatanong niya ang kanyang sarili na baka may importanteng bagay ang nasa ilalim ng exquisite Jade Supreme Lake ang may koneksyon sa kanyang ownerless heaven pattern. Lumipas pa ang ilang mga oras at unti-unti nang nawawala ang mga makakapal na hamog na bumabalot sa lawa at lumitaw sa gitna nito ang napakalaking Immortal 3. Nang makita ni 8th Brilliance Demon Emperor ang malaking puno na nasa gitna ng makapangyarihang lawa ay napanganga na naman siya dahil sa sobrang pagkamangha at napasabi na ito daw ang isa din sa maalamat na Immortal Nocturne Willow 3. Agad na ginamit ng ating bida ang kanyang God of War GoldenEye upang obserbahan ang Immortal Nocturne Willow 3 at unang tingin pa lamang niya dito ay mabilis niyang napansin na mayroong kabaong ang nakapatong sa mga sanga ng puno. At sa loob ng kabaong ay naramdaman din ng ating bida na naglalaman ito ng katawan ng isang babae kaya naman labis niya itong ikinagulat. Ang babaeng nasa loob ng kabaong ay tuluyan ng ipinakita sa eksena kung saan may mga kulay berde itong buhok at napakaganda ng pagkahulma ng mukha nito at talaga namang masasabi na hindi basta pangkaraniwan ang katayuan nito sa buhay ayon sa mga kasuotan nitong suot kaya naman malaki ang paghihinala ng ating bida na baka ito na si Supreme Rudaw. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Qin Yan ang bangkay ni Supreme Rudaw ay bigla na lang nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari ang naganap at mabilis na napatingin ang ating bida sa kanyang katawan sa kadahilanang kusang na-activate ang Forbidden Taboo Flesh. Ibinaling muli ni Qin Yan ang kanyang tingin sa kabaong kung nasaan ang katawan ni Supreme Rudaw at ngayon ay naalala niya ang Ancient Taboo Sect na nagbigay sa kanya ng Forbidden Taboo Flesh at iniisip niya na baka hindi naging normal ang pagkamatay ni Supreme Rudaw bagkus ay may kinalaman ang Ancient Taboo Sect dito. Sila 8th Brilliance Demon Emperor ay nakita na rin ang kabaong na nasa taas ng Immortal Nocturne Willow 3 at kinumpirma niya na ito nga ang kabaong ni Supreme Rudaw. Maging si Bliss Immortal Emperor ay ganoon din ang naging tugon at sa isip-isip niya ngayon ay tunay nga daw na ang lahat ay naaayon sa nakasaad sa sinaunang kasulatan.
Sa kabilang banda naman ng hangal na si Spirit Ground Immortal Emperor ay may pagbabantang binanggit ang pangalan ni Qin at mayabang na sinabi na ito na daw ang oras upang sila ay mamaalam habang may kung anong bagay itong kinukuha sa kanyang dibdib. Ilan sandali pa ay tuluyan na ring inilabas ng hangal ang bagay na kinukuha niya sa kanyang dibdib at ito ay isang uri ng Immortal Badge. Matapos ilabas ng hangal ang Immortal Badge ay walang pagdadalawang isip niya itong inactivate kung saan lumabas ang gintong enerhiya patungo sa Immortal Nocturne Willow Tree habang mayabang niyang sinasabi na wala ng saysay kahit na ilang kapangyarihan pa ng badge ni Supreme Chang Shao ang gamitin daw ni Qin Yan. Nang tumama ang gintong enerhiya sa Immortal Nocturne Willow Tree ay bigla na lang kumulo ang tubig sa lawa at kasunod nito ang pagwas-iwas ng malalakas ng mga sanga na tila ba nagwawala ang mga ito. Itinutok ni Spirit Ground ang hawak-hawak niyang badge sa lokasyon ng ating bida sabay walang pagdadalawang isip niyang ipinag-utos sa Immortal Nocturne Willow Tree na pagpapaslangin ang lahat ng traidor at sundin ang kanyang ipinag-uutos. Sa ibinigay na utos ng hangal ay mabilis na kumilos ang mga sanga ng Immortal Nocturne Willow Tree at agad nitong inatake sila 8th Brilliance Demon Emperor kasama na ang ating bida kaya naman labis nila itong ikinagulat. Nagpatuloy ang sunod-sunod na pag-atake ng Immortal Nocturne Willow Tree at sa puntong ito ay walang magawa ang ating bida at si 8th Brilliance Demon Emperor kundi ang umiwas gayong batid nila na matinding pinsala ang kanilang matatanggap kapag nagawa silang tamaan nito. Ang hangal naman na si Spirit Ground Immortal Emperor ay tuwang-tuwa habang kinokontrol niya ang Immortal Nocturne Willow Tree at pinapanood ang ginagawa nila Qin Yan na pagtakbo sa kanyang mga ginagawang pag-atake. Sa kabilang banda naman ang isa pa sa mga patay gutom na hangal na si Bliss Immortal Emperor ay nakangiti lang na pinagmamasdan ang ginagawang pag-atake ng kanyang kasamahan sabay inutusan niya ang ating bida na sumuko na lamang daw. Dagdag pa niya na habang mas lalo daw nagpupumigla si Qin Yan ay mas lalo ring daw sasama ang kapalarang pwede nitong sapitin kaya naman mas mabuti na do na tanggapin nito ang kanyang kamatayan. Habang abala ang mga patay gutom na hangal na magsaya ay bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan si 8th Brilliance Demon Emperor at sarkastiko nitong sinabi na kung iniisip daw ba nila na ang pag-control sa Immortal Nocturne Willow Tree ay ang magpapanalo sa kanila ay mukhang nananaginip sila ng gising. Dagdag pa ni 8th Brilliance Demon Emperor ay tinawag niya ang dalawa bilang mga matatandang Mongoloid na ngayon daw ay haharap sila sa matinding problema habang may binubuo siyang hand-seal technique. At kasunod nito ay mabilis siyang naglaho sa harapan ng dalawang patay gutom na hangal at bigla na lang siyang na-teleport sa mismong lokasyon ng Immortal Nocturne Willow Tree. Ipinagpatuloy ni 8th Brilliance Demon Emperor ang pagkumpas ng kanyang mga kamay gayong ang binubuo niyang hand-seal technique ay sinisigurado niyang babaliktad ng kanilang mga sitwasyon. Maya-maya pa makalipas ang ilan pang mga sandali ay tuluyan na rin nakumpleto ni 8th Brilliance Demon Emperor ang teknik na kanyang ginagawa kung saan bumuo siya ng tatlong malakas na espada gamit ang kanyang Immortal Force at kasunod nito ay bigla na lang niyang ipinang-atake ang tatlong espada patungo sa kabaong ni Supreme Ludaw na madali namang niyang nabutas. Matapos atakehin ni 8th Brilliance Demon Emperor ang kabaong ni Supreme Ludaw at mabutas ito ay tila ba nasaktan at napasigaw sa sobrang sakit ang Immortal Nocturne Willow Tree gayong bigla na lang nitong ibinalik ang kanyang mga sanga papalapit sa kanya. Takang-taka ang dalawang patay gutom na hangal kung bakit naisipan ni 8th Brilliance Demon Emperor na atakehin ang kabaong ni Supreme Ludaw kesa sa kanilang ngunit ilang saglit lang ay nanlaki ang mata ni Bliss Immortal Emperor nang makita niya na ang mga sanga ng Immortal Nocturne Willow Tree ay pasugod na sa kanilang lokasyon. Tinangkapang umiwas ng dalawang patay gutom na hangal subalit dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi na nila nagawang makatakas pa at sa huli ay napinsala ang kanilang mga katawan at hindi na sila pinakawalan pa ng Immortal Nocturne Willow Tree. Kinakabahan at sobrang nagtataka si Spirit Ground Immortal Emperor gayong bago nila paslangin si Empress Red Zither ay sinabi nito sa kanila na hanggat hawak-hawak nila ang badge ay magagawa na nilang kontrolin ang Immortal Nocturne Willow Tree ngunit ngayon ay inaatake sila nito. Ang dalawang patay gutom na hangal ay tinuwanan lamang ni 8th Brilliance Demon Emperor dahil tunay talagang walang mga alam ang mga ito kumpara sa kanya na pinag-aralang mabuti ang mga pagdadaanang pagsubok sa loob ng Supreme Cave Abode. Upang maliwanagan ang dalawang Mongoloid ay natatawang ipinaliwanag ni 8th Brilliance Demon Emperor na kung sino man daw ang nagtangkang kontrolin ang Immortal Nocturne Willow Tree habang ang kabaong ni Supreme Ludaw ay inaatake ay ituturing din daw ng Immortal Nocturne Willow Tree na isa itong pagtataksil at aatake hindi niya ang kumukontrol sa kanya.
Nang marinig nila Spirit Ground Immortal Emperor ang paliwanag ni 8th Brilliance Demon Emperor ay wala na silang nagawa pa at sinisi na lamang nila si Empress Red Zitter na kahit patay na do ito ay nagawa pa din daw sila nitong i-set up. Maya-maya pa habang nagkakainitan ang dalawang panig ay bigla na lang binuksan ng Immortal Nocturne Willow Free ang kabaong ni Supreme Rudaw at nang makita ito ng ating bida ay dito niya lang napagtanto na baka hindi pa talaga ito tuluyang namamatay at baka isa sa mga susi sa muli nitong pagbuhay ay ang atakihin ang kabaong na kinalalagyan nito. Ang mga paghihinala ng ating bida ay mabilis na nasagot sa isang iglap lamang gayong matapos bumukas ng kabaong ni Supreme Rudaw ay siya namang kasunod ng pagmulat ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay dahan-dahang bumangon si Supreme Rudaw sa kanyang matagal na pagkakahimlay habang unti-unting binabalot ang kanyang katawan ng mga berdeng enerhiya senyales na nagbabalik na rin ang natutulog nitong kapangyarihan. Agad na hinarap ni Supreme Rudaw ang apat na nilalang na naging dahilan ng muli niyang pagbangon at masayang sinabi sa kanilang lahat na aabutin pa daw sana ng 2,000 taon bago pa siya tuluyang magising. Subalit salamat daw at sila ay dumating gayong maraming oras at panahon ang kanyang natipid sa pagkakahimlay. Gayunpaman ay bigla na lang nagbago ang ekspresyon ni Supreme Rudaw at seryoso niyang sinabi sa kanilang lahat na sa kasamaang palad daw ay bagamat napaaga ang kanyang muling pagbangon ay nagdulot naman daw sila ng matinding kaguluhan sa kanyang teritoryo kaya naman ikinalulungkot niya daw na sabihin na kailangan nila itong pagbayaran. Matapos magsalita ni Supreme Rudaw ay sinimulan na niyang kontrolin ang Immortal Nocturne Willow Free at sa puntong ito ay mas lumabas na ang pinakasukdulang potential na lakas ng maalamat na puno. Mabilis na sinugod ng mga sanga ng Immortal Nocturne Willow Free ang grupo ng ating bida at sila Bliss Immortal Emperor para ito ay turuan ng mga leksyon subalit bago pa man mahuli ng mga sanga ng Immortal Nocturne Willow Free sila Qin Yan ay mabilis niyang hinatak si 8th Brilliance Demon Emperor at agad silang tumalon pa ilalim ng lawa kaya naman matagumpay nilang naiwasan ang atake. Sa kabilang banda naman ay nakita din ng dalawang patay gutom na hangal ang ginawang pagtalon nila Qin Yan sa lawa kaya naman tinangkan nilang sundan ang mga ito. Subalit huli na ang lahat gayong tuluyan na silang napuluputan ng mga galami ng Immortal Nocturne Willow Free at hindi na nila nagawa pang makakilos. Nalipat ang eksena sa ating bida at kay 8th Brilliance Demon Emperor na kasalukuyang binabaybay ang pinakailalim na parte ng lawa at mula sa kanilang kinaroroonan ay natatanaw nila ang nagliliwanag na palasyo. Habang papalapit si Qin Yan sa lokasyon ng palasyo ay nararamdaman niya na mas lalong tumitindi ang nagiging reaksyon ng kanyang ownerless heaven pattern kaya naman sa isip-isip niya ngayon ay malaki ang posibilidad na narito ang bagay na nagpapatrigger sa kanyang ownerless heaven pattern. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ring nakarating sila Qin Yan sa pintuan ng palasyo at dito ay mas nakahinga na ng maluwag si 8th Brilliance Demon Emperor gayong sa isip-isip niya ay natakasan na nila si Supreme Rudaw. Bahagyang kinatok ni Qin Yan ang pintuan upang alamin kung may nilalang ba na nagtatago sa loob ngunit wala siyang maramdaman na presensya dito kaya naman tuluyan na nilang binuksan ang pintuan. At sa kanilang pagpasok sa loob ay nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa sobrang pagkamangha gayong agad na bumungad ang napakaraming pambihirang halaman na matagal nang hindi nakikita sa buong Nine Heavens Immortal Realm. Batid ni Qin Yan na hindi dapat malaman ni 8th Brilliance Demon Emperor ang patungkol sa kung ano talaga ang pakay niya dito sa loob ng palasyo kaya naman naglabas siya ng isang badge na nakasulat ang mga halaman na kakailanganin niya sa muling pagbuo sa kaluluwa ni Princess Miao Miao at Jiang Bilon. Kaya naman ibinigay niya sa hangal ang badge at inutusan itong mag-ikot-ikot muna sa paligid ng lugar at tingnan kung mayroon bang mga halaman dito na nakasulat sa badge na kanyang ibinigay. Nang matanggap ni 8th Brilliance Demon Emperor ang badge ay nagdalawang isip pa siya kung susundin niya ang inutos sa kanya ni Qin Yan subalit napagtanto niya na isa itong pagkakataon para mauna sa mga kayamanan na maaari niyang matagpuan sa loob ng palasyo. Matapos umalis ni 8th Brilliance Demon Emperor ay napadpad naman si Qin Yan sa isang sagradong silid gayong dito niya nararamdaman ang bagay na tumatawag sa kanyang ownerless heaven pattern. Hindi na nagsayang pa ng pagkakataon ang ating bida at agad na siyang pumasok sa loob ng silid at dito ay tuluyan na niyang nakita ang bagay na tumatawag sa kanyang ownerless heaven pattern at ito ay isang misteryosong apoy. Abangan sa susunod na kabanata ng ating kwento kung saan papapasukin ni Qin Yan ang misteryosong apoy sa kanyang Divine Sea of Consciousness upang dito niya ito lubos na mapag-aralan.
Bukod pa dyan ay may importanteng impormasyon ang malalaman ng ating bida patungkol sa misteryosong apoy gayong malaki ang magiging epekto nito sa kanya para muling mabuo ang nawasak niyang Dao Foundation. Sa susunod din nating kwento ay mangginginig sa sobrang takot si 8th Brilliance Demon Emperor dahil tuluyan na silang maaabotan ni Supreme Rudao na nagnanakaw ng mga importanteng kayamanan sa kanyang palasyo. At bukod pa dyan ay kasama din ni Supreme Rudao ang dalawang dating Senior Immortal Emperor ng ating bida na kasalukuyang napasailalim sa kanyang kapangyarihan kaya naman muli na naman tayong makakasaksi ng matitinding eksena. At kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.